Isa pong magandang umaga, magandang buhay mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, na bumabati po at nakikipag-ugnayan sa inyo sa umagang ito mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod ng Pasay. Sa awat pagmamahal ng Diyos, tayo po ngayon ay nasa Miyerkules ng ikasyam na linggo ng karaniwang panahon. At napansin ko, bagamat karaniwang panahon at ang ating mga tinatahak na mga kwento ng Ebanghelyo ay ang mga karaniwang naganap sa 3 taon na pangangaral at 3 taon na misyon ng ating Panginoong Hesus, makulay ang mga karaniwang pangyayaring ito. Kahapon, ating natunghayan ang pakikipag-usap, pakikipag-argumento ng Panginoon sa mga lawyers, mga Pharisees, at mga politiko, mga Herodians. Ngayon naman po sa pagpapatuloy ng istorya mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, atin naman po maririnig ang pakikipag-usap ng Panginoon sa mga grupo ng mga tao na kung tawagin ay Sadducees o Sadduseo. Ito po yung mga pari, mga pari sa lumang tipan, na siyempre ito yung mga paring dinatnan ng Panginoon nang siya'y nagkatawang tao. Bagamat nagkakaisa ang mga Hudeo sa templo, silang lahat ay sumasamba sa templo, iba't ibang uri ang sumasamba sa templo. Parang simbahan din ngayon, iba't ibang klase ng tao. Merong lawyer, masyadong marunong sa batas, may sariling paninindigan, may politiko, may sariling kulay, at ngayon naman, may mga Sadduseo, mga pari. Unawain po natin na una sa lahat, ang pagpapari ng panahon ng Panginoon ay kakaiba. Ito po ay mana-mana sa lahi. Okay? Sa 12 tribo ng Israel, 12 tribes of Israel, na nanggaling po sa 12 anak ni Jacob, isa sa mga tribong yon ang dedicated sa pagsisilbi sa mga ritual ng templo. Ito po ang tribo ni Levi. Kaya nga, ang pagpapari ay tinawag na Levitical priesthood. Kung hindi ka tribo ni Levi, hindi ka pwedeng maging isang pari. Hindi ka pwedeng maglingkod sa templo ng Jerusalem. Pero sa grupong yan ng angkan ni Levi, tribo ni Levi, iba't ibang pamilya yan. At nung kapanahunan ni Moses, ang isa sa mga pamilya ng tribong Levi, si Moses ay Levi, ay si Aaron. Yan. Ang kanyang nakakatandang kapatid. At si Aaron ang kinunan ng Diyos ng tinatawag natin na mga descendants, tagapagmana, na magiging punong pari, punong saserdote. So, kung ikaw ay tribe of Levi, pwede kang maging pari, assistant sa templo, sa mga sakripisyo, ngunit ang nanggagaling lang sa pamilya ni Aaron ang pwedeng maging punong pari. Yan. Kaya meron po tayong tinatawag din sa lumang tipan na Aaronic priesthood. Yan. Nung panahon ni Haring David at ni Haring Solomon, 20 pari ang nanungkulan
bilang high priest. Okay? Ang isa ay si Abiatar at ang isa ay si Zadok. Yan. Zadok. Z-A-D-O-K. Zadok. Yan. So, sa dalawang high priest na yan, si Abiatar at si Zadok, ang huling napaboran ng Haring David ay si Zadok. Yan. Kaya po mula noon hanggang sa panahon ng Panginoon, ang mga makapangyarihan na mga saserdote, ang mga makapangyarihang may hawak ng templo ay ang mga Sadducees. Ibig sabihin po, sila ay nanggaling mula sa angkan ng Levita, ngunit particularly, sila ay nanggaling sa linya ni Zadok, ang high priest ni Haring David at ni Solomon. Now, sapagkat itong mga paring ito ay nakikinabang sa templo, siyempre po ang kanilang concern ay relihiyon. Kung kahapon ang concern ay taxation, ngayon naman ang concern ay relihiyon. Ang pagkabuhay na mag-uli o yung tinatawag po natin na life after this life, life after death, no? Ito palang mga Saduseo, mga pari, sila ang numero unong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Bakit kanyo? Kasi wala naman pong explicit na pangaral mula kay Moses, mula kay Abraham, tungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Basta't yung mga kapatay nila, ang expression pong ginagamit ng Biblia mula sa panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Moses at hanggang sa panahon ng Panginoon, sa maraming mga Hudyo, ang ibig sabihin ng kamatayan is to be gathered with the ancestors. Na kung ikaw ay namatay, titipunin kayo, isasama na kayo doon sa mga nauna na sa inyong mga ninuno. Kaya nga po para sa kanila, mahalaga na isang lugar lang ang pinaglilibingan. Halimbawa si Abraham, Si Abraham at yung kanyang mga kaanak, silang lahat ay sa isang lugar nakalibing sa Holy Land. Si Joseph, nung mamatay siya sa Egypt, sabi niya, alalahanin niyong dalhin ang aking labi at itabi kay Abraham. Kaya nga po, yan yung tinatawag nila na burial ground ng mga patriarch sa Hebron ngayon, Makpela nung araw, no? So, yun po ang kanilang pananaw. You are just gathered up. Ano nangyayari sa inyo? Malay natin. Maliban po dyan, alam nyo, good life po kasi itong mga Saduseo. Aristocratic . They were enjoying life on this earth. So, why think about eternity? Di ba? Nag-i-enjoy ka dito, dito ka na mag-enjoy. So, yun po yung kanilang pananaw. At dahil po dito, nilapitan nilang Panginoon upang hingin ang kanyang sagot bilang isang mangangaral, bilang isang rabbi, teacher of the law. Alam nyo po, ang ginamit nilang argumento ay isang absurd argument, sabi nga ng mga lawyer, no? Ginamit nila yung batas ng levirate law. Levirate law, galing po sa salitang levir, nang ibig sabihin ay brother-in-law. The law about the brother-in-law. Mula kay Moses kasi, no? Kanya pong ginawang batas na kapag namatay ang nakatatandang kapatid na lalaki at walang iniwang tagapagmana at anak, ang biyuda ng namatay na asawang lalaki, ang biyuda ng lalaki kailangan pong asawahin ng susunod na kapatid na lalaki
upang sa ganon, ang magiging anak nila ang tagapagmana ng nasira na kapatid na lalaki. Nang sa ganon, maayos ang pagbaba ng mga pamana. Ayun. At isa pa po kasi, nung araw, ang babae walang karapatan. Kaya kung nabalo ka na, you are nobody. Kailangan may tagapagtanggol ng iyong karapatan. Kaya kailangan yung next brother-in-law, yun po ang sasalo, magiging responsable, at siya ang magiging asawa ng balo na nakatatandang kapatid na lalaki. Ngayon, bakit absurd? Isipin mo, 7 magkakapatid yung nagpasa-pasa. Oh, ha? Gaano kaya ang agwat sa edad ng 7 magkakapatid? Pagdating doon sa pinakabata, naku, baka parang lola na niya. Okay? Yung kanyang aasawahing balo ng kanyang panganay na kapatid na lalaki na namatay. Kaya nga, pero alam niyo po, ang mga taong may baluktot na paninindigan ay gagamitin nila lahat ng kabaluktutan ng kaisipan. Di po ba? Lahat ng kabaluktutan ng kanilang reasoning gagamitin nila. Mali na nga, magrarason pa, sabi nga natin. Ano? So, ganyan po yung sitwasyong hinarap ng Panginoong Hesus dito sa mga lumapit na Saduseyo sa Kanya. No? Ginamit nila yung too much reasoning. Reasoning is good, but when it becomes too much, it becomes funny. It becomes laughable. Absurd. Parang ngayon, papasok sa mall, pero sa simbahan, 5 lang. Absurd! Too much reasoning. Ayan. Too much reasoning. Okay? Kaya po, iwasan natin yan too much reasoning. Magrason tayo, gamitin natin ang kokoting bigay ng Panginoon sa atin. Pero, bigyan natin ng limitasyon ang reasoning po natin. Meron pong kakaibang aspeto ang buhay na hindi lahat nakikita, hindi lahat nahahagip ng pag-iisip ng tao. Ngayon, maliban po dyan, sinagot sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, you are misled. You are misled. Kasi, kanya, sa kabilang buhay, wala nang kasal. Kanya, wala nang kasal. Kaya huwag niyong pag-isipan kung sino ang magiging asawa niyan sa kabilang buhay. Wala nang kasal. Kasi ang kasal para magkaanak. At kailangan magkaanak kasi mamamatay ka. Sa kabilang buhay, wala nang mamamatay. Hindi na kailangan manganak. Kayo-kayo na. Habang buhay. #forever. Hindi po ba? Pero maliban doon, ito pa yung mas malalim na sagot ng Panginoon. Si Abraham, si Jacob, yung mga ninuno, si Isaac, sila ba'y mahalaga? Siyempre, mahalaga sila. Ngayon ang tanong ng Panginoon dito sa mga nagdudunong-dunungan ng mga pari na ito. Sabi niya, sa palagay niyo sila'y buhay o patay? Delikado yon. Kung sinagot ng mga paring ito, patay yan. Naku, ibig sabihin, hindi naging matapat ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya nga, sa bandang dulo, nanahimik na lang ang mga paring ito. Sana po, na-enjoy ninyo, hindi lang na-enjoy, sana po napagnilayan ninyo ang mabuting balita na maayos sa umagang ito. No? Kailangan natin ang rason kahit sa relihiyon, pero may limitasyon ang paggamit ng intelligence. Many times,
may misteryong bumabalot sa lahat sa buhay. Kung kayo po'y biniyayaan ng atin pong pagkagising sa umaga ngayong umaga, ito po'y i-share po ninyo sa 10 rin, sa 10 ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Nang sa ganon, lumago lahat tayo araw-araw pagkagising sa salita ng Diyos. At paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel na Domi Guzman. Christians are an Easter people, kaya nga po, Alleluia! Alleluia!